Debut game ng Creamline draft pick na si Alea Torres nangyari na. Fit nga ba sa sistema ng team? Another MVP performance from a cool smasher, tunghayan. At galleries na wow mali sa kanilang crucial challenge. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Creamline vs Galleries High Risers. The girls in pink are gunning for their third win sa tournament. Pero hindi nga naging madali para sa kanila ang laban. Sa first set pa lang, dikitan na agad ang scores ng dalawang kupunan. Ayaw ngang bumigay ng Galleries sa pangunguna ng kanilang Thai import na si Sudata Chuwolim. Iba-ibang atake nga ang ginawa niya na talagang nagpahirap sa floor defense ng Cool Smashers. Samantala, hindi naman nagpahuli dyan si Erica Staunton at mga sharp hits naman ang iginanti niya. Mapabakro o harap nga ay naging unstoppable ang American import. Tinulungan na rin siya ni Bernadette Pons kaya nasungkit nila ang set 27-25. Sa second frame, ipinasok na ng CCS ang kanilang bench players na sina Pau Soriano at Lori Bernardo na agad namang nag-contribute ng puntos. Nagpatuloy rin ang on-point na mga palo ni Staunton kaya umangat pa sa 8 ang labang nila, 21-13. Pero dito na nagsimula ang matinding run ng High Risers sa pangunguna naman ni Chuwolim. Sumabay na rin dyan ang sunod-sunod na errors ng girls in pink at naitabla pa nga ng kalaban ang score 23-all. Nabuhayan ang floor at net defense ng Gallery sa dulong part ng set kaya na-comeback win pa rin nila ito 26-28. Sa third and fourth sets, hindi na pumayag ang Creamline na maungusan ulit. Ibinalik na ang starting six na nagpaulan naman ng mabibigat na serves para masira ang takbo ng play ng kalaban. Nakailang aces nga sila sa sets na ito dahil target talaga ang weakest link sa depensa ng Galleries. Naging mas unstoppable na rin sina Pons at Erica para hindi na mabigyan ng opportunity ang kabila na humabol. Tumulong naman si Michelle Gumabaw both sa opensa at depensa kaya naipanalo na nila ang laban sa mga scores na 27-25, 26-28, 29-27 at 25-19. Sa game nga na ito ay nasaksihan ang potensyal ng CCS draft pick na si Alea Torres. For the first time kasi ay ipinasok na siya as a libero at very promising naman ang ipinakita niya. Although marami pang dapat i-improve at mas ma-build na chemistry with her new team, ay marami pa rin ang humanga sa Phil Canadian player dahil sa kanyang sipag sa loob ng court. Sa laban din na ito ay tila na semento ni Bernadette Pons ang kanyang pangalan bilang go-to player ng Creamline ngayong wala sa lineup ang key players nito. Umiscore lang naman ng 26 points ang nasabing player at karamihan dyan ay sa crucial moments. Samahan mo pa yan ng 17 excellent receptions. Sa kasalukuyang inilalaro ni Pons, posible ngang siya ang itanghal na MVP of the conference at maging 6th MVP from Creamline. She averages 19.5 points per game matapos ang laban na ito. Isang rare moment din ang naganap sa fourth set kung saan nag-challenge ang Galleries coach pabor sa Creamline. Inakala niya kasing nag-net touch ang isang Cool Smasher at matapos itong i-review ay player niya pala ang nakahagip sa net. Inaward tuloy ang punto sa CCS at nagtawanan ng marami sa venue. That's it for now mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga update na kaganapan sa Creamline World.